Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Ask. Isinare niya ang interview ni Karen Davila sa president ng Pulse Asia, si Professor Ronald Holmes, at comparison ito ng mga approval or trust rating ng mga pangulo. At dito mo makikita na mamayagpag ang ating Tatay Digong compared sa ibang mga presidente, lalo na itong nakaupo ngayon na negative 15% na ang kanyang trust performance rating. Samantalang ating Tatay Digong, wow, grabe. Pakinggan natin. What was the approval rating of former President Duterte, Aquino? Erap Estrada would be hard because he wasn't able to finish his term. But at least Aquino and Duterte, how did they leave office? I mean, what numbers did they have? When President Aquino left office, his approval was at 45%. Okay, all right. When President Duterte, the last, I think, approval we had was at the high 80s. Are you serious? Wow. So, Yeah. Are you serious? left office with 80% approval rating. So this is a first. Is that correct, Professor? I mean, Cory Aquino, FBR, nobody Well, have those numbers. We don't have the CORI and the FBR approval ratings because at the time we were not yet established. Yeah. But I think we can check that with the social weather stations, the longest standing survey organization. But if I'm not mistaken, the numbers of both former President Aquino, CORI, and former President, the late President FBR, were not as high. Quick comparison. Ulitin natin ha. What was the approval rating of former President Duterte, Aquino? Erap Estrada would be hard because he wasn't able to finish his term. But at least Aquino and Duterte, how did they leave office? I mean, what numbers did they have? When President Aquino left office, his approval was at 45%. Okay, all right. When President Duterte, the last, I think, approval we had was at the high 80s. Are you serious? Wow. So, Yeah. Duterte left office with Hindi makapaniwala si Karen Davila. Are you serious? Are you serious? Yung 80, sabi niya, more than 80. If my memory serves me right, may nag-post si Joey De Vibre or Kipichu. Parang 88%. Positive ito Pag alis ni Tatay Digong, 80 plus talaga. Hindi yung eksaktong 80. Kasi hindi na matandaan na ni Professor Holmes yung exact. But tama. High 80s. Ganon si Tatay Digong natin. Aquino, 45%. Mataas na yan. Kasi usually, ang mga presidente, mataas ang kanilang approval or trust rating sa simula. Habang tumatagal, bumababa, bumubulusok. Si President Nonoy Aquino, nagsimula rin siya mataas, nasa 70, 80. Kaya lang later on, gano'n. So, umalis siya 45. To me, mataas pa rin yung 45. Sa US, ang mga presidente doon, talagang bumubulusok pa ganyan. Si Tatay Digong, simula siya 80s, bumulusok siya ang matandaanan ko lang, pinakamababang rating niya nasa 60. But after that, tumaas na. Ganon. Kaya siya lang yung presidente na umalis sa kanyang pwesto na may pinakamataas na approval trust rating sa mamamayang Pilipino. And then, even up to now, I think Pulse Asia rin nag-survey sila April
ang resulta ng kanila trust approval rating. Si Pangulong Marcos, ang kanya lang is nasa 30 plus. Si BP Sara, nasa 50. Si Tatay Digong, 64%. That was April of 2025. Kaya marami, nakakulong na siya by that time, ha? Marso, nakidnap siya, March 11. Nagsorbi sila April. Mataas pa rin, 60. Oh, bakit nagiging negative na ang trust, performance, o satisfaction rating ng Pangulo? Maraming dahilan. Isa na dyan dahilan si Auntie Claire Castro. Kaya, magdasal po tayo na huwag tatanggalin si Auntie Claire. Tuloy-tuloy lang siya dyan. Salita lang siya ng salita. Everyday yan, nagsasalita. Ang tanong, pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? So, of course, ang pinakamalaking issue sa administrasyong ito is graft and corruption. Yung latest survey ng Pulse Asia, 94% naniniwala na sobrang talamak ang korupsyon ng administrasyong ito. Medyo bumaba lang ng konti. December 2025 yan na survey. Nung September survey nila, 97 ang nagsabi na talamak. Tapos, 48% ang nagsabi na wala na silang tiwala sa presidente na maayos niya na magkaroon ng hustisya itong flood control anomaly. 48%. 30% lang ang nagsabi na may tiwala pa sila sa presidente na maayos niya ito. Samantalang 22% ang undecided. So, kapit bisig lang tayo, mga kapwa ko DDS. Alam ko, organic tayong lahat. Walang bayad, walang na. It's just plain, galing sa puso, pagmamahal. Naramdaman natin yung magandang serbisyo ng mga Duterte, kaya sinusuporta natin sila. There will always be a day of reckoning, sabi ng Ate Didigo. Ate Didigo, malapit na, 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna niyang natagaan na mo gyero. So magatop na ni karon. Salamat yo, makaatop na gyud mi karon. O karon mo na ni ang karaan nga balay sa natagaan na mo gyero. So mo na ni ang iyang atop nga kawayan lang. So karon nagpatindog siya og bag-ong iyang balay. O maupod ni dayon ang iyang gitukod nga bag-ong balay. So mo ni ang atupan karon sa hiro nga natag sa iyaha. Karon naman ni gid ni kuya sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-aw ang iyang balay. Salamat salamat sa Ginoo kay naa siya gigamit nga tawo nga mo'y maghatag og sin og salamat pod sa nag-sponsor og sin kay matarong na gyud among abuhan ani kay ang among atop sa abuhan kawan ra gyud kawayan na gaulan na naman. Salamat gyud kaayo sa naghatag og sin. Pila na day ka tuig ya ang imong abuhan nga kawayan lang? Murag
5 na ka tuig. O 5 ga ilis-ilisan ra ba kay di ta pag-afford og sin. Oo. Karon kay naa may naghatag og sin. Salamat kaayo. Oo, salamat kayo ya. Makita nato nga naa na gyud ang sin. Oo. Salamat kayo ya.